Ganon tayo kahalaga na kahit na makasalanan tayo ay pinapahalagahan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaang mawala. Lumapit po tayo sa Panginoon, hindi niya tayo itataboy. Although namatay ang ating pinuno ng ating simbahan na si Pope Francis, hindi niya tayo papabayaang walang mamumuno. Magpapadala at magpapadala siya. Hihirang at hihirang pa rin siya ng papalit. At yun nga, isang karangalan bilang Pilipino na magkaroon ng isang contender na Pilipino. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang tinapay ng buhay. Hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin, at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin. Subalit, sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo at hindi kayo naniniwala. Lalapit sa akin ang anumang ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko ipagtatabuyan sa labas ang lumalapit sa akin. Sapagkat pumanaog ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang anumang ibinigay niya sa akin. Sa halip ay ibabangon ko ito sa huling araw. Ito ang kalooban ng aking Ama, ang bawat nakasaksi sa anak at naniniwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw." Isang mabiyayang araw ng Miyerkules, mga kapatid. Ngayon po ay May 7. Ngayon po ang pinakaiintay nating araw upang sa publiko na nila ang nahirang na bagong Santo Papa. Mga kapatid, maraming espekulasyon, malakas na malakas ang pangalan ng ating Cardinal Luis Antonio Tagle. Pero ang pag-i-elect po kasi ng Pope, hindi katulad ng eleksyon na darating sa Mayo 12. Sa Mayo 12 ay lahat ng pangangampanya, black propaganda sa kalaban o lahat ng propaganda sa kandidato ay gagawin dito po sa pag-i-elect ng Santo Papa ay tahimik at ito'y ipinagdadasal. Instead na manira ng kalaban o instead na i-promote mo itong kandidato mo, ay hindi po ganun. Yun ay eleksyon ng mga politiko, ang ganong estilo. Dito po sa paghirang ng magiging Santo Papa, yung mga kardinal ang nakakaalam. At isisiwalat na ito ngayon kung may napili na sila ngayong May 7. At ang tanging magagawa ng mga milyong-milyong Katoliko na nag-aabang ay magdasal. Hindi po natin ikinakampanya na maging Pilipino ang kahalili ni Pope Francis. Dahil yun po ay kaloob ng Panginoon. Kung sino man ang maging kahalili, kahit Italyano man yan, kahit kung sino man yan, ay yun ay tinatanggap ng mga Katoliko dahil yun ay ipinili ng Diyos at resulta yun ng nagkakaisang Katoliko. Resulta ng mga panalangin ng kahilingan sa Diyos na meron ng papalit. Ang ating ebanghelyo po ngayon, ay nagsasabing, hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin at hindi ko pababayaang mawala kahit ang isa sa ipinagkaloob niya sa akin. Mga kapatid, ganun tayo ka-value, ganun tayo kahalaga sa Panginoong Hesus. Ganun tayo kahalaga na kahit na makasalanan tayo ay pinapahalagahan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaang mawala. Lumapit po tayo sa Panginoon, hindi niya tayo itataboy. Although namatay ang ating pinuno ng ating simbahan na si Pope Francis, hindi niya tayo papabayaang walang mamumuno. Magpapadala at magpapadala siya. Hihirang at hihirang pa rin siya ng papalit. At yun nga, isang karangalan bilang Pilipino na magkaroon ng isang contender na Pilipino. Ayun nga po si Cardinal Luis Antonio Tagle. At bilang isang ordinaryong tao
na naging seminarista dati, isang karangalan na nakadaupang palad ko siya nang magbigay po siya sa amin ng isang annual retreat dito sa St. Joseph College Seminary. At ang sabi nga, kung sabi ng aming rector, kung ilalarawan si Cardinal Tagle, lahat ng sinasabi niya ay pwede mong isulat at gawing libro. Ganon siya ka-intelihente, ganon siya kagaling. At syempre, yun ay skill na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at ibinabalik niya yun sa Panginoon. Kaya siya naging contender ngayon. At kung hindi ako nagkakamali, yung mga ibang bansa na nagsasabi na number 1 contender talaga si Cardinal Chito Tagle. At yun ay napaka-humble naman niya. Binansagan na siya yung Asian Francis. Makakabataan, makamahirap. Kung mas may similarity sila ni Pope Francis yung lumipas. Kaya mayroong iniwang letter, may nabasa ako na may naiwang letter si Pope Francis na sinasabi na si Chito Tagle ay may karapatang mamuno sa ating simbahan. Ganun po ang kalidad ni Cardinal Chito Tagle. At yun ang pinagdadasal ng marami. Sana po ay makapili na. At ang iniintay ay yung paglabas ng usok. Paglabas ng usok na kulay puti. Ibig sabihin, kapag lumabas yung usok na kulay puti ay inihayag na meron na talagang napili na Pope, na papalit kay Pope Francis. Kung kulay itim daw po ang lumabas, ibig sabihin, wala pa silang napipili at magkakaroon ulit ng pilian hanggang sa tuluyan na silang makapili. Kung sino man yon, ipagpasalamat natin sa Diyos at ito'y isang biyaya. Pilipino man, Italiano man, Espanyol man, kahit ano pa siya. Basta kaloob ng Diyos, tanggapin natin siya yung leader ng ating simbahan. Life is beautiful. Lumapit tayo sa Panginoon, hindi niya tayo tataboy. Nililingap niya tayong lahat. Amen. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Di layat na abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Di layat na abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Tunay siyang nagmamahal, si Jesus ay nagmamahal. Ang Diyos natin ay nagmamahal sa'yo.